Bago pa man dumako sa kwentuhan, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Jason Osme po ng Horror and Trail Stories, at tampok sa storyang ito ang aking pagsasalaysay. Kaya naman kung handa ka na, tara, umpisahan na natin. Tawagin niyo na lang po akong Atoy, at gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang aking hindi malilibutang nakatatakot na karanasan nang minsan akong dugutin ng aswang upang gawing pagkain noong 2013. Malapit na ako magdibo noon. Labis akong nananabik sa papalapit na pagsapit ng aking kaarawan, kaya naman pinag-ipunan ko ang handaang magaganap. Taga Puerto Princesa ako at pansamantalang na destino sa Taytay, Palawan. Mayroon kasi kaming tinatapos na bahay. Isang linggo na lamang ang aming bubunuin ay matatapos na namin ang mahigit 2 buwan na kontrata. Nasakto namang kaarawan ko sa aking pag-uwi. Nagpadala na rin ako ng pera sa mga magulang ko para sa gagastusin sa paghahanda sa nalalapit kong kaarawan. Palagi rin nila akong pinapaalalahanan na mag-ingat daw ako. Ganoon na lang ang pag-aalala nila sa akin sa tuwing makakausap ko sila sa telepono, dahil na rin siguro sa nalalapit ng libo ko. Karamihan kasi sa mga kakilala nilang nagdibo ay naaksidente at namatay bago pa sumapit ang kanilang kaarawan. Pinagaan ko na lamang ang loob nila sa pagsasabing mag-iingat ako palagi sa trabaho. Kung kinakailangan triple ang gawin kong pag-iingat ay gagawin ko para lang hindi ako mapahamak. Tingin ko'y napanatag naman ang loob nila kahit papano. Halos tapos na ang kabuuan ng bahay na iyon. Ang tinatrabaho na lang namin ay mga kabinet na sa loob ng 5 araw ay gawa na. Ang excitement na nararamdaman ko sa pag-uwi ay bigla na lamang napalitan ng matinding takot dahil sa pangyayaring hinting-hinti ko malilimutan. Pabalik na ako noon sa tinutuluyan naming kubo matapos bumili ng pang-ulam sa bayan. 6:00 pa lang pero madilim na, dahil na rin siguro sa magubot ang daan na tinatahak ko ng mga oras na iyon. Dagdag mo pa ang mga naglalakihang mga puno sa paligid. Naisipan kong tumigil muna saglit upang magbawas. Mahirap na rin kasi kung titiisin ko pa ito. Baka magsanhi pa ito ng pagkakaroon ko ng UTI. Sa kasarapan ng pagbabawas ay napatigil ang mga tingin ko sa parting unahan ng kalsada, kung saan ang ruta kong tatahakin. Para kasing may taong nakaupo sa gitna ng daan. Sinusundan ko lamang ito ng tingin habang naglalakad. Agad kong pinaandar at pinatakbo ang motor ko ng agarang makasakay. Nang tamaan ng ilaw ng motor ang kung sino mang iyong nakaupo sa gitna, ay nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat ang makita ang aso lang pala iyon. Bigla rin itong tumakbo patungo sa masukal na bahagi bago pa man ako nakalapit. Napatigil ako saglit pagkalagpas ko upang tignan ito. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ba iyong nakita ko kanina, pero sigurado akong tao talaga yun na naaninag kong nakaupo sa kalsada. Dahil sa biglaang pagtindigan ng mga balahibo ko, minadali ko na lamang ang aking sarili na makauwi. Hanggang sa kalagitnaan ng biyahe ay hindi ko pa rin malimutan yung nakita kong iyon kanina. Malakas ang kutob kong tao iyon na nagkatawang aso. Mukhang totoo nga ang sabi-sabi sa bayan na may aswang daw sa lugar na ito. Noong una hindi ko pinansin ang mga sabi-sabing iyon dahil alam ko namang nananakot lang sila sa mga bago rito sa lugar nila. Pero matapos ang nasaksihan ko kanina, mukhang naniniwala na ako sa kanila. Kahit hindi pa ako nakakakita ng aswang, pakiramdam ko'y aswang ang nakita ko kanina. Nagulat na lamang ako nang may kung anong biglang umatake sa aking likuran. Hindi ko mawari kung panika ba ito, ibon, pusa o ano. Basta napakatalas ng mga kuko nito. Pinagkakalmot ako nito sa likod. Sinubukan ko naman itong abutin upang ialis sa likuran ko na dahilan naman upang mawalan ako ng kontrol sa pagmamaneho, at sumemplang ako sa motor. Dumiretso sa may ilog ang motor ko, samantalang ako naman ay bumagsak sa damuhan sa gilid ng daan at nagpagulong-gulong pa ibaba sa ilog. Nang magising ako ay nakagapos na ako sa isang makalat na silid. Hindi ko alam kung nasan ako at kung sino ang nagdala sa akin dito. Hinalugad ko ng tingin ang buong silid. Mukha itong bodega dahil sa iilang gamit na narito. Mga ilang sandali pa ay bigla kong nakadinig ng malakas na sigaw ng isang lalaki. Nanggagaling ito sa kabilang silid. Hindi ko alam kung anong nangyayari.
Pero masama ang kutob ko. May nangyayaring hindi maganda rito. Kinikilabutan ako na para bang may kung sinong nakamasid sa akin mula sa kung saan. Mga ilang sandali pa, biglang may lumabas na isang malaking itim na aso. Mayroon itong pulang mga mata. Mula ito sa madilim na parte ng silid. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa matinding takot. Hindi ko alam kung kaninong alaga iyon, pero malabong alaga iyon ng kung sino man dahil na rin sa laki nito. Kinutaban akong aswang ang asong iyon. Tama, hindi ako pwede magkamali. Iniisip kong ito yung aso na nakita kong nakaupo kanina sa gitna ng kalsada. Dahil halos magkaitsura sila, nagkaiba lamang sila sa hugis at laki. Mas malaki ang asong ito kaysa sa asong nakita ko sa daan. Nanginginig ako sa sobrang takot. Gustuhin ko mang maging panaginip ito pero mukhang malabo iyon dahil gising na gising ako. Unti-unti itong lumapit at napapikit ako nang umakyat ito sa akin. Huwag naman sana akong sakmalin ng aso na to. Tiyak talaga na hihiwalay agad ang ulo ko sa aking katawan pag nangyari yun. Akala ko talaga ay kakainin ako nito. Subalit hindi pala. Inamoy lamang ako nito at umalis. Naglalaway din ito sa sobrang pagkatakam sa akin. Mukhang balak ako nitong gawing pagkain. Naisip ko tuloy na, dito na ba ako mamamatay? Iyon ang mga tanong ko sa aking isipan. Pero ayoko pa. Gusto ko pang mabuhay at paparin ang mga pangarap ko. Unti-unti itong nagiba ng anyo. Mula sa pagiging aso ay nag-iisang babaeng nakahubad. Hindi ko masasabing maganda ito dahil mas nangingibabaw sa akin ang takot. Lalo na sa kalamang hindi ito pangkaraniwan. Kahit na ganyong tao na ito ay nananatiling nanilisik ang kanyang mga mata at patuloy lamang sa paglalaway dahil sa hindi maalis na titig at pagkatakam sa akin. Gamit ang matulis nitong kukusahing tuturo, tinusok nito ang leeg ko at nilasahan ng kaperanggot ng dugong tumulo doon. Dinilaan din ito ang iba pang mga sugat sa katawan ko na nakuha ko sa pagsemplang sa motor kanina. Kinaladkad ako ng babae patungo sa kabilang silid. Nanlaki ang mga mata ko at nanghina nang makita ko ang parte ng katawan ng tao na nakasabit sa kisame. Nakadidiri ito na hindi ko maintindihan. Nasusuka ako sa hindi kaayang-ayang amoy. Nakita ko rin ang isang lalaking wala ng buhay na nakabitin. Wasak ang tiyan nito. Mukhang itong lalaking nadinig kong sumigaw kanina lang. Inihiga niya ako sa mesang taddaran. Kahit nakagapos ang mga kamay at paa ko ay tinali pa ako nito sa mesa upang hindi makagalaw o makalis. Pinunit ito ang damit ko. Susubukan sana nitong wakwakin ang tiyan ko gamit ang matulis itong mga kuko. Subalit inatake ito ng isang asong may kaliitan. Itim din ang kulay ng asong iyon at may mga matang kulay pula. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito yung asong nakita ko sa daan kanina. Nagpalit ito ng anyo. Naging isang lalaking nakahubad ito. Sinabihan nito ang babae na maghintay muna. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil naurong ang pagbatay sa akin o mas tamang sabihing mas lalo lang akong kinabahan at natakot dahil na rin sa kasiguruhang mamamatay talaga ako sa lugar na iyon. Sinakal ng lalaki ang babae at kinalalkad palabas sa silid na iyon. Narinig ko rin ang pagtatalo nila. Gusto akong kainin ng babae ngayon mismo. Pero tumututol ang lalaki dahil iaali daw ako sa... Hindi ko masyadong naiintindihan ang pinag-uusapan nila pero narinig kong iaali nila ako para maibalik ang buhay ng kanilang anak. Mga ilang sandali pa ay biglang naglahaw ang ingay sa buong bahay. Hindi ko na rin sila marinig. Siguro ay umalis na sila. Kahit walang kasiguruhan kung talaga bang umalis sila ay sinubukan ko pa rin humanap ng paraan kung paano makawala mula sa pagkakagapos. Gusto ko nang makalis sa lugar na iyon. Kahit saan ako makapunta basta makaalis lang ako rito. Bahala na kung ano mangyayari sa akin. Hanggang sa mayroon ako makapa ng isang maliit na blade mula sa aking likuran. Natandaan kong iyon ang ginagamit ko na pambalat ng mangga. Oo nga pala, palagi ko nga palang dala iyon. Hinugot ko yan upang gamiting pamputol sa taling nakagapos sa akin. Habang pinuputol ko ang tali ay todo dasal din ako na sana hindi pa dumating ang mga aswang na iyon. Tiyak na kamatayan ang hatol sa akin kung sakaling mauhuli nila ako. Nang maputol ko ang mga tali na nakagapos sa kamay ko, ay isinunod ko naman ang nakatali sa aking katawan, pati na rin sa aking mga paa. Nang tuluyan na akong makawala sa pagkakagapos ay kagad akong tumungo sa pinto, ngunit hindi ko ito mabuksan. Mukha yatang nakakandado. Dali-dali ako naghanap na pwede kong ipangsira sa pinto
Subalit wala akong ibang nakitang magagamit maliban sa isang kutsilyong panggayat. Sinubukan kong sirain ang pinto gamit ang kutsilyo. Subalit bigo ako dahil matibay ang pintong iyon. Kapag mamalasin nga naman, kahit nanginginig ako dahil sa takot ay hindi pa rin ako tumigil. Naganap ako ng paraan kung paano ko makakalabas doon. Hinalugod ko ulit ng tingin ang buong silid hanggang sa matanaw ko ang isang maliit na bintana sa isang sulok. Sinubukan kong sirain ang bintana gamit ang kutsilyo at sa kabutihang palad ay nagawa kong masira iyon dahil medyo bulok na rin ang mga kahoy na jealousy nito. Sinubukan kong lumusot doon. Kahit maliit lang yun ay napagkasya ko pa rin ang aking sarili. Hindi na mahalaga kung magkasugot-sugot man ako. Ang importante lang sa akin, makalabas ako at makaalis sa lugar na iyon. Sa aking matagumpay na paglabas doon, nalaman kong nasa basement pala ang kinaroroonan ko. Sa silong sa parting likod ng bahay ako nakalabas. Nagmatsyag muna ako upang alamin kung nasa paligid ba sila. Ngunit wala akong nakita ibang tao kaya sa tingin ko'y ligtas nang lumabas. Di ko alam kung nasaan sila nagpunta, pero pagkakataon ko na ito para makatakas. Kaagad akong kumaripas ang takbo patungo sa kakahuyan. Sakto naman pabalik na sila at nakita nila ako, kung kaya tinabol nila ako sa loob ng gubat. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo. Ni paglingon na hindi ko man lang ginawa dahil para sa akin katumbas niyon ay kamatayan. Sa sobrang takot ko na baka maubutan nila ako, mas lalo ko pang binilisan. Nagawa ko ring matalo ng sapa patungo sa kabilang bahagi dahil sa sobrang bilis ko. Mukhang totoo nga sabi nila na kapag buhay mo nang nakataya ay magagawa mong posible ang mga imposible mong nagagawa noon. Hindi ko na alam kung nasaan ako. Masyadong malawak ang kagubatang ito. Napaliko ako sa gawing kanan. Nakita kong nakabang sa akin sa di kalayuan ng babaeng aswang. Mukha yatang kapisado nila ang kagubatang iyon. Nakita kong naganyong aso ito sa kakoy nabol. Kahit hindi ko ito magawang lingunin dahil sa sobrang takot, ramdam kong napakabilis ng takbo nito. Unti-unti na itong palapit sa akin. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon, palapit sa akin ng mga kamay ni kamatayan. Hindi ko alam kung paano matatakasan ang aswang na humahabol sa akin. Tanging pagtakbo lamang ang kaya kong gawin ng mga oras na iyon para manatiling buhay. Alam kong hindi ko sila matatalo kapag nilabanan ko dahil ramdam kong malakas ito kaysa sa akin at makapangyarihan ang mga ito. Sabi ko na lang sa sarili ko na hanggat may lakas pa ang mga paa ko ay tatakbo lang ko ng tatakbo. Iyon lang ang tanging magagawa ko sa ngayon. Basta pipilitin ko mabuhay kahit nasa bingit na ako ng kamatayan. Kung iisipin ay tila positibo pa rin ako mag-isip sa mga oras na iyon, pero hindi ganun ang nararamdaman ko. Ang dahilan ng natitira kong lakas upang makatakbo ay hindi dahil sa positibo kong pag-iisip. Kung tutusin nga ay nawawalan na ako ng pag-asa. Tanging ang takot na lamang ang nagpapakilos sa akin ng mga oras na iyon. Ang takot ko na mahuli ng aswang at maging pagkain nila ay alam kong dahilan kung bakit may lakas pa rin akong tumakbo hanggang ngayon. Hanggang sa sinunggapan ako nito na dahilan ng pagdadapa ko. Doon ko na lang din napansin na hawak-hawak ko pala ang kutsilyo. Sa tagal na nitong nasa kamay ko ay hindi ko na ito nararamdaman pa, dahilan upang malimutan ko na rin may dala pala akong ganito. Itinara ko ito na mabilis sa kanyang dibdib nang subukan niya akong kagatin sa leeg. Nakita kong napuruan siya sa ginawa ko. Halos mamilipit siya sa sobrang sakit. Unti-unti din siyang bumalik sa tunay niyang anyo. Sinubukan niyang hugutin ang kutsilyo mula sa kanyang dibdib, subalit hirap na hirap siyang gawin iyon. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko siyang saksakin. Pakiramdam ko ay kusang gumalaw ang aking katawan upang saksakin siya. Natulala ako sa kanya habang hingal na hingal dahil sa matinding pagod at takot. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang sumigaw sa gawing kaliwa ko ang lalaking aswang. Alam kong hindi ako nito pwedeng mahuli, kaya muli akong kumaripas ng takbo patungo sa bundok. Nakita kong hinintuan niya lang saglit ang kanyang asawa at hinabol na agad ako. Medyo bumagal din ang takbo ko dahil paakyat ang mabatong daang tinatahak ko. Pakiramdam ko ay mas lalo akong napapagod. Hindi ako pwedeng tumigil dahil tiyak na patay ako kapag nahuli ako nito. Bigla ring bumuhos ang malakas na ulan, dahilan upang wala na akong ibang marinig kundi ang mga malalaking butil nitong mga patak. Nakakita rin ako ng mababang talon sa unahan. Nagtungo ako roon. May kuweba sa likod ng bumubuhos sa tubig sa talon. Saglit kong nilungon ang aswang upang alamin kung nakasunod pa ba ito. Subalit hindi ko na siya makita. Hindi ko tiyak kung nailagaw ko ba ito. Pero ang alam ko lang, pagkakataon ko na ito para makapagtago. Kaagad akong pumasok sa maliit na kuweba sa likod ng bumbuhos sa tubig ng talon. Sumiksik ako sa likod ng malalaking bato sa loob. Doon muna ako pansamantalang mamamahinga kahit ilang minuto lang.
Pakiramdam ko kasi ay ibibigay na ang mga tuhod ko dahil sa pagod. Gusto ko nang makita ang mga magulang ko. Sabi ko na lang na kapag nabuhay talaga ako, araw-araw kong sasabihin sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Sana lang talaga ay makauwi pa ako ng buhay. Maya-maya pa'y nanlaki ang mga mata ko dahil sa takot nang makitang nasa labas ang aswang. Nasaan yung tao na ito ngayon? Hinahanap ako nito. Buti na lamang ay umuulan. Hindi na kasi ako maaamoy nito dahil natanggal ang ulan ng aking amoy. Pero sobrang natatakot ako. Tinakpan ko ng dalawang kamay ko ang aking bibig dahil pakiramdam ko maririnig nito pati ang aking paghinga. Kapag nakita ko nito, tiyak na katapusan ko na. Bigla na rin ako napasign of the cross at napadasal. Sana lang talaga ay hindi ako nito makita. Mga ilang sandali pa ay umalis na rin ito. Nakahinga ako ng maluwag dahil dun. Wag na sana siyang bumalik pa. Nang mapansin kong tumpila na ang ulan, ay kagad na akong umalis kahit hindi pa ako nakakabawi ng lakas mula sa pagod ko. Napakadelikado kasi kung mananatili pa ako doon dahil baka nasa paligid na ito. Muli ay tinignan ko ang paligid. Wala akong nakita kung anong nilalang. Nagmamadali na akong umalis. Nagulat na lamang ako nang biglang may malakas na alulong akong narinig. Napalingon ako sa pinagmulan ng alulong na iyon. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang itim na aso na iyon sa ibabaw ng isang bato sa di kalayuan. Napatakbo ako. Sa ilog na mismo ako dumaan. Sinundan ko lamang ang direksyon ng ilog. Hanggang tuhod ang tubig nito at napakalakas din ng agos. Pero nakatulong ito upang mabilis kong maigalaw ang aking mga paa na para bang tinatangay ng agos ang mga paa ko. Sa mga malalaking batong nakakalat sa ilog, dumaan ang aswang. Nagpalipat-lipat ito ng pwesto upang habulin ako. Kapansin-pansing, mas mabilis ito kaysa sa akin, kaya inaasahan ko nang mahahabol ako nito. Hindi na mahalaga kung maabutan man ako nito, pero kahit anong mangyari, lalaban ako hanggang sa huli. Lalaban ako hanggang sa huli kung hininga sa oras na maabutan ako nito. Bahala na. Malapit na ito sa akin. Doon ay nakakita ko ng kapiranggot na pag-asa. May natanaw ako malalim na bangin sa unahan, o mas tamang sabihing mataas na talon. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang babagsakan ko, pero desidido na akong tumalon doon. Kung sa gagawin kong pagtalon ako mamamatay, tiyak kong mas mabuti iyon kaysa naman mamatay sa kamay ng mga nilalang na ito. Sinubukan na akong dambahin ng aswang nang ilang dipa na lamang ang layo ko sa talon. Kasabay ng pagtalon nito sa akin ay siya rin pagtalon ko patungo sa ibaba. Nagawa niyang mahawakan ng aking paa, pero agad ko itong nasipa habang nasa ere. Tumama rin ang kabilang binti ko sa bato na siyang hangganan ng talon na dahilan upang mabali ito. Napitawan ako ng aswang at tuloy-tuloy na ako sa pagbagsak sa malalim na talon. Labis ang sakit na aking nadarama. Pumikit ako noon. Tanggap ko nang mamatay na ako. Pero nang bumagsak ako sa malalim na tubig, ay tila ba sinampal ako ng katotohanang buhay pa ako. Napamulat ako at kagad na pumaibabaw sa tubig. Napatingin lang ako sa itaas ng talon. Nakita kong nakatingin pa rin ito sa akin. Nakaanyang tao na ito at kita sa kanyang mukha ang labis na galit sa akin. Wala na akong lakas pa. Kung bababain ako nito, tiyak na katapusan ko na talaga. Hindi ko na kayang kumilos dahil na rin sa sobrang sakit ng aking binti. Dama ko ring namamanhid na ito. Buti na lamang at kahit papano nakatulong sa akin ng tubig. Nagpalutang-lutang lang muna ako roon habang pinagmamasdan siya. Unti-unti nang pumapanaw ang aking ulirat nang makarinig ako ng boses ng isang lalaki. Napalingon ako sa pinagmumulan nito. Nakita kong nasa isang resort na pala ako napunta. Kaagad akong sumigaw at tumingin ng saklolo sa mga tao sa di kalayuan at kasalukuyang nagiinuman. Inilawan nila ako ng flashlight. Mangiyak-iyak ako nagpatulong sa kanila. Sa halip na matakot ay hindi sila nagkatubiling tulungan ako. Lumusong sa tubig ang dalawang lalaki at inahon ako. Halos mapaiyak ako sa tuwa. Sa wakas ay buhay pa ako at ligtas na. Sa ngayon ay isa na lamang iyong madilim na nakaraan para sa akin. Pero sa tuwing babalikan ko ang araw na iyon, hanggang sa ngayon ay natatakot pa rin ako. Siguro nga, nagmistulan ng bangungot para sa akin ang nakatatakot na karanasang iyon.
ito'y kilabot ng misteryo.